Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang pagkakahulog lang naman ni Jose Manalo sa estero po mga kadabarkads na kung saan ay 10 years anniversary na pala nito kahapon. June 14, 2016 kasi ito nangyari. So June 14, 2026 kahapon. So 10 years na mga kadabarkads, at sabi nga po ng ilang mga netizen, sana daw po i-recreate ni Jose Manalo yung pagkahulog niya sa estero taong 2016. Kaya naman batiin natin ang happy anniversary si Jose Manalo para po sa pagkahulog niya sa estero. Samantalang isa sa mga grand champion po sa GB5 sa Team Panalo, meron pong naging statement ang kanyang mommy sa kanyang pagkapanalo. So habang tulog daw po itong si Kiel, nagsasalita po ng giraffe. Sabi dito, anak, champion na tayo, sleep well ka muna. Sobrang proud ako, siya ang pinakabata sa lahat, and at 7 years old dahil sa GB5 na memorize niya lahat ng nasa reviewer namin. Lalo na yung lugar, buong region sa Philippines with the provinces, all 7 continents with their countries with bonus of some capitals. Sulit na sulit yung everyday practice namin at memorization. Thank you Lord sa matalino, talented at magandang anak. Di pa din ako makamove on, kaya hanggang ngayon gising at hirap pa din ako makatulog. So ito po yung isa sa statement ng isa sa mga magulang po ng nanalo dito po sa Grand Champion ng GB5. So hindi po nila ine-expect na sila po talaga yung mananalo dahil mahusay din po talaga yung kalaban ng Team Panalo mga Kadabarkads. And deserve naman talaga nilang manalo kasi talagang grabe po yung effort nila dito, yung kanilang pagtitrainee para po syempre ma-memorize lahat po ng lugar, yung continent, 'di ba? Grabeng hirap nun mga Kadabarkads, pero nakaya po yun ni Kiel at nung partner niya. Kaya naman congratulations sa Team Panalo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang pasasalamat po ni Raisa Madison dahil 5 million followers na po ang resume ninyo dito po sa Facebook page niya. Sabi niya nga 5 million FB followers na sa resume. Thank you po sa inyong lahat for the support. Love you all. So deserve po ni Raisa May ang ganyang karaming followers kasi syempre napakahusay at galing kaya ni Raisa Madison. And syempre mga Kadabarkads, deserve niya ng mas maraming blessings pa kasi napakabuti niya pong anak. And speaking of Raisa May, silipin naman natin ang bakasyon po nilang mag-anak dito po sa Hong Kong. So trinay naman po ni Mami Riza ng Team Riza yung oyster naman po dito sa street food po ng Hong Kong. Sobrang sarap daw po mga Kadabarkads, and kung inyong mapapansin, sobrang daming oyster po ang nakahain po sa kanila and talagang nilalantakan nila yan isa-isa. Dahil sobrang sarap, dahil sobrang dami pong garlic, talagang perfect po mga Kadabarkads yung lasa nito. Kaya maging si Raisa May, sobrang enjoy na enjoy din habang kumakain. So ngayon, meron pong nagsabing netizen, binalaan po nila si Mami Riza and si Raisa May na bawal daw pong kainin ng oyster pag wala daw pong laman yung tiyan dahil nakakamatay daw ito. Grabe no, kinabahan agad doon si Mami Riza. Sabi nga po dito, hindi ka pala matakaw, joke lang po. Ako natatakot kumain yan kasi nakakamatay yan pag kinain mo nang hindi ka pa kumakain ng rice. Yun po ang alam ko, sabi ng lola ko dati. And sinang-ayunan po ito ng 163 katao mga Kadabarkads yung nag-like. So masama palang kumain ito pag hindi pa po nakakakain ng kanin. Pero syempre depende rin po siguro yun sa luto mga Kadabarkads, 'di ba? Kasi marami naman pong kumakain yan ngayon and until now buhay na buhay pa naman po mga Kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap
kay Rowel Carino mga Kadaberkads. So kahapon or ng isang araw po ay umattend po ng piyesta ng Sacred Heart of Jesus itong si Rowel Carino. Yes mga Kadaberkads, kasama po siya ng iba pang mga fans club niya. Sabi nga dito, Happy Fiesta Sacred Heart of Jesus. Maraming salamat sa pagpunta, Bunso Rowel Carino, Mami Lovell Carino and family. Never sumagi si isip ko na makakapunta si Bunso sa aming munting tahanan, kaya nakakataba po talaga ng puso ang inyong pagdating. So Rowel Carino, Fanatic Angels family, Pochi Mamshis, thank you very much po. So ayan po si Rowel Carino mga Kadaberkads, sa mga nakakamiss sa kanya. Sabado lang natin siya nakita nung nakaraan dahil sobrang busy niya po talaga sa schooling. And kung yung mapapansin, sobrang dami rin pong handa dito mga Kadaberkads na talaga namang in-enjoy ni Rowel Carino. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging emergency meeting ng isa sa mga producer po ng programang Itbulaga. Ano kaya yung patungkol sa naging emergency meeting na yan? Ayon dito, base sa pinaka-latest na article ng Philippine Entertainment Portal, nagkaroon daw ng pagkikita sina TV5 President and CEO Guido Zavaliero at si ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes sa tanggapan mismo ng ABS-CBN. Ang hapunan at pag-uusap nila noong Huwebes, Hunyo 11, 2026. Ito anya ay upang magkaroon ng matibay na indikasyong tuloy-tuloy na ang muling pagsasanib puwersa ng kapatid at kapamilya networks. Kabilang daw sa mga tinalakay ng dalawa ang malaking plano ng TV5 at ABS-CBN sa pagpapatuloy ng kanilang partnership na pansamantalang nahinto noong December 2025. Posible aniyang mangyari ang balitang mapapanood muli sa TV5 ang mga programa ng ABS-CBN at ang isa pang bago sa partnership na ito ay matutunghayan na rin sa Kapamilya Channel ang mga programa daw po ng Kapatid Network. Posible din daw na may anunsyo na ang partnership na ito sa darating na linggo. May mga nagsasabi sa PEP na baka sa Hulyo 16 kung hindi magkaroon ng pagbabago sa mga plano at talagang formal na anunsyo tungkol sa TV5 at ABS-CBN partnership. Gayunpaman, bagamat may balitang ganito, antayin pa din natin ang magiging official announcement ng TV5 at ABS-CBN. Anong masasabi nyo daw dito mga Kadaberkads? So para sa akin, wala naman po ako nakikitang mali siya kung mapapanood ang mga programa, ilang programa ng ABS-CBN sa TV5 at ang programa ng TV5, ilang programa ng TV5 sa ABS-CBN. 'Di ba? Kahit delayed telecast pa yan. Kasi meron tayong nababalitaan ng Itbulaga daw po ay mapapanood na rin sa ABS-CBN pero delayed telecast nga lang. Which is good, wala po tayong masasabing mali doon dahil ito po ay parte po ng partnership nila, pagtutulungan kung baga, na kung saan both parties po ay magbe-benefit sa kanilang partnership, 'di ba? And dito sa pangyayaring ito, syempre mas mapapataas po ang viewership ng ABS and syempre ng TV5, lalo na po ng programang Itbulaga kahit delayed telecast na po ito. So kayo ba mga Kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.